Maayong udto mga kapaglaom, among mga pag-abi-abi kaninyo dinhi sa programa nga maghatod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapupudan sa luwak sa teritoryo sa hiniusang puwersa sa Southwestern Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission. Karon adlaw igpapahulay pit sa 17 sa bulan sa Agosto tuig 2024. Among iato diha kaninyo ang pinakalabas nga mga balita nga nagsabuag sa kamatuoran ug nagdalag dakong paglaom kauban ang puwersa sa katawhan sa Dios. Kini ang inyong kapaglaom, J. Mark Tuazon. Kami magatutok sa matag kalihukan nga magdala kanato sa pagdayeg sa kaayo sa atong Ginoo og maghatod kanato sa pag-ila sa iyang gahom sa atong kinabuhi. Ako si Annaliza La Victoria og uban kita sa pagsaksi sa imong kalampusan niini nga semana dinhi sa Mispa Live News and Commentary. Alang sa mga balita nga makapadasig ug nagdala og paglaom. My Journey with God Season 5 moarangkada na sa Setyembre. 80 ka mga hamiling kalag ang midawat sa Santos nga bautismo sa kapinsimana nga mga pag-ibanghelyo sa Siocon, Zamboanga del Norte. Og Youth Zone Media gipili nga opisyal nga delegado sa Communication Summit sa Western Mindanao Conference. Kini uban pa ang mga balita at utangan din lang sa Mispa Live News and Commentary. Live, gikan sa buhatan sa Hope Channel South Philippines. Kini ang Mispa Live News and Commentary. Sa Siocon, Zamboanga del Norte, 80 ka mahamiling kalag ang midawat sa Santos nga bautismo sa kapinsimana nga pag-ibanghelyo. Aniya si kapaglaom James T. Maglangit alang sa report. Kapin sa semana kaadlaw nga pagpaningkamot sa pag-ibanghilyo o pagmantala sa maayong balita sa mga katawan lungsod sa Siocon, sakop sa Zamboanga del Norte. Hinapos nga bulan sa Hulyo, gipahigayon ng evangelistic effort sa Cultural and Exhibition Center sa Barangay Poblasyon, Siocon, Zamboanga del Norte nga adunay temang The Restoration of Honor Seminar. Kini gisugdan adtong Hulyo 26 ngadto sa Agosto 3 tuig 2024. Gitambungan sa mga ginikanan uban sa ilahang mga kabataan sa matag gabii nga presentasyon ni Pastor Jerry Patalinghog, kasamtangang presidente sa Southwestern Philippine Union Conference nga maoy nahimong magsusulti niining pag-ibanghilyo. Akong nakatunan kining atong pagseminar nining simanahon na nga atong baguhon ang atong binuhatan ug kita magbag-o jud gayud aron makakaton kita makakaplag sa gugma sa Dios kanato. Busa naminaw ko nining programa karon dinhi sa lungsod sa Siocon nga inabot ang mga misyonary pagseminar sa pagsubay sa kapitong kaadlaw ug sa kinabuhi aron mabag-o. Ang maong programa dugay nang giampo og preparahan sa mga kaigsuonan sa Siocon nga kini mahimong mabungahon ug magmalampuson uban sa pagdumala ni Pastor Albinio R. Dalid, ang kasamtangang district pastor sa Siocon, Sirawai. Ang mga katawhan nga din mitambong nini nga wali kay dako kayo kini nga impact labi na dinhi sa lungsod sa Siocon nga din sa pagkadungog nila nini nga gihimo nga programa sa Seventh-day Adventist, sila wala magdumili sa pagtambong nining ginapahigayon nga seminar. Uban sa pagpaningkamot sa mga lay workers nga nagahatag og Bible study sa panimalay sa mga seminaryan, mas naikag ang mga partisipante sa pagtambong sa matag gabii nga pagpasantop ug pagpresentar. Gani dako og duot usab nga pagsuporta ang gihimo sa mga kaigsuonan, pinaagi sa pag-abi-abi ug pag-check sa ilang attendance kada gabii. Pasalamatan ng Ginoo sa kadaugan, kalampusan sa Restoration of Honor. Adiin miani kini og 80 ka mga hamiling kalag nga nabaptize, mialagad, midawat sa Ginoo ingon nga personal na luwas. Ang mata gabii ngadto sa adlong igpapahulay nga mga mensahe
mihatag og bili og ka-importansya sa mga tigpaminaw, hinungdan 80 ka mga hamiling kalag midawat kang Kristo pinaagi sa santos nga bautismo. Ako lang parasik sa makigsunan, ngayon ta atong kanunayon pagbisita ang mga bagong nabautismuhan, atong silang dasigon, atong worshipan, atong amumahon, aron sila mahimong hamtong sama kanato, mahimo silang ligon sa pagkalagad ug labaw sa tanan, mahimo po silang galamiton sa iglesia nga sila na mismo mo hakot sa mga katawan, mangibitar aron maminaw sa pulong sa Dios. So ang Dios atong daigod tungod sa kalampusan atong nabatnan, magtimbayayong ta, maghiusa ta, buhat alang sa kaluwasan sa uban, kaya ang Dios hapit na mabalik. Get involved. Jesus is coming. Ang Dios nagauhag kanato karon, isip iyang katawhan, pakiglambigit sa iyang bulhaton kinahanglanon, aron sa iya unya nga pagbalik, bulawan nga purong-purong atong maangkon. James Tagapan Maglangit, alang sa MISPA, Live News and Commentary. Daghang salamat kay Paglaom James. Usa lamang kini nga timailhan nga ang atong iglesia wala matulog sa pagsangyaw sa maayong balita ug pagpakaylap sa pulong sa Dios ngadto sa iyang mga kanakan. Ang paghatag og gahom sa atong mga kabatanunan o pag-empower kanila usa ka nindot nga buluhaton sa iglesia alang sa pagprepara sa mga bag-ong lideres sa umalabot. Og tungod ni ana ang Youth Zone Media gipili nga mahimong opisyal nga delegado sa Communication Summit sa Western Mindanao Conference. Si Kapaglaom Mary J. Perolino magayagyag sa detalye. Sa gipahigayong Local Church Communication Leaders Summit sa Southwestern Philippine Union Conference, gikan Agosto City hangtod 10, 2024, ang Western Mindanao Conference Youth Zone Media ang gipili nga opisyal nga mga delegado ilabi na sa pagrepresentar sa Local Church Communication Leaders. Kini nga desisyon nagpasabot sa pagtugot sa talento ug dedikasyon sa atong kabatanunan sa media nga nagrepresentar sa WMC. Ang ilang pag-apil sa summit nagpamatuod sa ilang tinuod nga commitment ug talento sa pagpalambo sa komunikasyon sa iglesia. Atong gipadala dinhi sa Communication Summit ang mga batan-on nga news reporter nato, dili ang communication leaders. Tungod kay ang mga batan-on expert na sa cellphone. Ang output din sa training, maghimo mag-news report using only cellphone. Nya, kung ang mga tigulang atong ipadala, magka-problema man ta ana. Kay di magay sila kabaloan ng cellphone. So, mauna siya ang pinaka-reason, kay expert na ang mga batanon sa cellphone. Ang mga delegado nagpakita sa ilang kusog ug abilidad sa mga session ug aktibidad sa summit. Ang ilang dedikasyon sa pagkat-on ug pag-ambit sa ilang kahibalo nagdala og kadasig sa mga partisipante ug naghatag og dako nga contribution sa kalampusan sa maong kalihukan. Ang ilang pagrepresentar sa WMC nagpakita sa ilang kalidad ug kahusayan sa atong kabatanunan sa media. So throughout the day, daghan kitag klase-klaseng mga lectures nga napaminawan. So ang usagid nga nitatak sa ako is ang gidiscuss ni Ma'am Pido, which is ang public speaking. So it is more on kanang makakaton jud ka ba kung unsaon nimo pag present sa imong self publicly, especially kita nata sa media ministry. So daghan kitag mga information bitaw nga makuha. So kana siya is ato siyang kana bitong magamit siya kung unsaon nato siya pag-present, pag-share sa atong mga kabatanunan karon. Pinaagi sa ilang pag-apil sa summit, ang WMC Youth Zone Media nagpakita sa kaisog ug determinasyon sa pagdala sa mensahe sa pulong sa Dios sa mas halapad nga tigpaminaw. Ang ilang dedikar og pagkamatinud-ano naghatag og inspirasyon sa tanan nga mga partisipante ug napanghimatuod sa potensyal sa kabatanunan sa umalabot nga kalihukan sa Communication Department. Gikan dinhi sa Southwestern Philippine Union Conference, Upper Carmen, Cagayan de Oro City. Kini si Mary J. Perolino, alang sa MISPA Live News and Commentary. Daghang salamat kapaglaom Mary J. Mga kapaglaom, sa General Santos City, sa may S Royal Hotel, usa ka pinasahing pag-ibanghilyo sa publiko ang gipahigayon alang sa mga empleyado sa gobyerno ug mga taong inila sa Katilingban, kauban ni Pastor Edwin Golfan. Aton sayron ang mga espesyal nga programa kauban ni kapaglaom Attorney Joel Ibanez.
As we navigate through the turbulent times, it's crucial to reflect on the profound prophecies laid out in the Bible for the last days. The scriptures foretell of increasing turmoil and moral decay and social unrest as signs of the approaching end times. We are delighted that we have come to the conclusion of our Bible Prophecies Without Borders, a seminar on the biblical exposition of prophecies from the Holy Scriptures that will never be prevented from being fulfilled. We have expounded that here in General Santos in Royal Hotel, and we are so happy to see a lot of people who were interested in listening to the truth. I feel so blessed seeing many people being changed and being enlightened by the words of God. We are indeed very blessed. Even if we are just organizers, we are the one truly blessed because of this evangelistic activity. LB Tabo Seventh-day Adventist Church has initiated this elite urban evangelism held at one of the function rooms of Royal Hotel, assisted by our Adventist lawyers of Southern Mindanao Mission. We fervently pray that all those words would be deeply rooted in their hearts, and soon they will decide to personally accept Jesus as their personal Savior. I was one of the people that didn't take interest in Bible seminars or like going to church, but when my Lola told me about this seminar or Bible seminar from the preacher, Pastor Edwin, and in the first day, I tried to take interest on it, and from this last day, it's Saturday, and I had a best decision I made, and I want to be baptized, and that is my second birth and my second birthday. As we witness the unfolding of these prophetic events, let us stand firm in our belief, knowing that our faith will guide us through the uncertainty towards the promise of a new dawn. Reports from Saudi Mindanao Mission, Adventist lawyers. This is Attorney Joel A. Ibanez saying, let us always be perpetually mindful of the signs of the second coming of Jesus. Tuod man ang mensahe sa kaluwasan, walay gipili. Pobre man o dato, kusgan man o huyang, kitang tanan giandaman sa atong Dios ug langit ng puloy-anan. Dahil salamat, Attorney Joel Ibanez. Sa laing bahin, mga tribong Tigwahanon sa Pandarasdasan sulad sa Mission School gibisita ang maong makapadasig nga sugilano ni Igas Saysay ni Kapaglaom Rex Arellano. Higpit nga kalipay ang nasinati sa tribo Tigwahanon sa sitio Pandarasdasan kung diin sila gibisita sa grupo sa mga voluntaryo ni atong Agosto 1 hangtod 4 ning tuig 2024. Ang tumong og tinguha sa grupo nga 316 is to reach and to build a relationship sa itong mga kaigsunan nga wala sa syudad o nasa mga bukiran. Dili lang sa kabukiran, kundi pwede po ang mga katawhan nga nasa ubos. Ingon ba nga Jesus Christ sa Ministry of Healing, Christ Method alone will give true success in reaching people, given their needs, and Jesus wondered confident and He said, follow me. Ang Group 316 nga gilangkuban sa mga college students, student nurses, o guban pang mga batan-on nga andam mo serbisyo sa buhat sa Ginoo, naglunsad og community outreach sa sitio Pandarasdasan, Barangay Magkalungay, San Fernando, Bukidnon. Dako gyud ang among kalipay na dako gyud ang kalipay nakaabot ang grupo ang mga kwadre, ang mga sulads. Sila nagpakita og grasya sa Ginoo pinaagi sa pagpanghatag og sanina, school supplies, groceries, hygiene kits, series of nursing care ug uban pa. Gitudluan pod usab ang mga kabataan unsaon pagtinyo sa ilang kalawasan pinaagi sa pagligo ug pag-toothbrush. Taniwala sa mabugnawong panahon, ang mga voluntaryo mainitong gidawat sa mga Tigwahanon kapuno sa pagpasalamat o pahiyo. Salamat kayo sponsors ug salamat sa 316 nga nagbitbit sa mga panalangin nga gipaabot dinhi sa sitio Pandarasdasan. O nalipay kaayo ang mga kaigsuonan, nalipay kaayong village sa pagpaabot sa inyong mga panalangin nga gikan sa Ginoo. Sama kay Jesus, ang Group 316 wala may anhi aron serbisyohan
apan sila mianhi aron sa pagserbisyo sa mga nanginahanglan. Kini sa Rex Arellano gikan sa NCMC Mass Media alang sa Mispo Live News and Commentary. Daghang salamat kapag laom Rex. Ang kalangitan na himaya gayud pinaagi sa inyong paghatag o higayon sa pagbisita o pagpahat sa gugma sa Dios sa atong mga igsuon diha sa Pandarasdasan Sulads Mission School. Anhita sa balitang international, usa ka mini Congress ang gipahigayon sa Filipino Adventist Communities in Europe or FACE ang nakapadasig sa mga Pinoy isip mga misyonaryo sa nasud nga ilang gitrabahuan. Alang sa mga balita nga nagdala og paglaom, ania ang report. I hope you to enjoy this special occasion. Offer ourselves to God. Be open that He speaks in our heart. Whatever good we do, it doesn't come from us. It always comes from the Lord. Lord, we ask you to please empower us with your Holy Spirit. The mission is yours. We are just here and making ourselves available for you. What will you do? Is your busyness an excuse? This is not our mission. This is His. If you open your eyes, there are opportunities to serve. Amen. They would like to respond to your calling. You have a mission for them to do. He's calling you today to spend time with Him every day. He's calling you today to get to know Him closer and even closer. No matter when and where you are, there's always a who that's waiting to hear the what, why, and how of salvation. Make ourselves available for God today. to give sign tonight.
Daygon ang Dios ni anang makapadasig nga balita. Kudos sa atong mga igsuon nga nangulo sa maong programa ug daghang salamat sa Pastor Kio Devan Rivera ug Sheila Gay Velasco alang sa pagpaningkamon sa pagpadala sa balita. Sa pagbalik, ASI Convention sa Western Mindanao Conference nag-awhag sa pagpakigbahin sa pagtuo ug pagpalapad sa ebanghelyo sa lokal nga mga A message from your friend, Hope Channel, South Philippines. Dagang salamat sa mao nga pahinumdom. Dugang nga balita gikan sa Western Mindanao Conference. Adventist Layman Services and Industries kun ASI Convention nag-awhag sa pagpakigbahin sa pagtuo ug pagpalapad sa ebanghelyo sa lokal nga mga komunidad. Si Kapaglaom Levine J.C. Clamuhoy maghahatag sa mga balita. Ang Western Mindanao Conference nagpahigayon sa usa ka Adventist Layman Services and Industries Convention nga nagdala sa tema nga Sharing Christ, Get Involved. Ang maong kalihukan nga gipahigayon sa Western Mindanao Adventist Academy naghatag og oportunidad sa tanang mga miyembro og kauban sa Iglesia sa WMC sa pagtinabangay og pag-apil sa pagpalapad sa mensahe ni Kristo. Ang tema nagtumong sa pagdasig sa matag usa sa pagpakigbahin sa pagtuo og pag-apil sa mga aktibidad nga magpalig-on sa pagserbisyo sa Dios ug sa komunidad. When we talk about mission, the mission of the Seventh-day Adventist Church is to proclaim the gospel to all people in the context of Revelation 14:6-12, leading them to accept Jesus as their personal Savior and to unite with His church and nurturing them in preparation for His own return. So, ato silang gin-nurture, gusto tang ang mga kaigsuonan, mahimo gid silang mag-andam og makatawhan alang sa gingharian sa Ginoo. Sa process sa pag-andam nila og makatawhan alang sa gingharian, sila pud mismo maandam. Ang convention naglakip nga nag-focus sa pag-aplikar sa tema nga Sharing Christ, Get Involved. Ang mga partisipante magkahiusa sa pagkat-on o pagpaambit sa mga epektibong pamaagi sa pag-abot sa mga tawo o pagpaabot sa mensahe sa pagtuo. Kini usa ka dakong oportunidad aron mapalalo ang atong pagtuo o mapadayon ang atong pag-apil sa pag-alagad sa Dios ug sa komunidad. Actually, ang message nga gusto na kong ipadala o ipalanog nga to sa tanang members sa ASI mo ang pag-engage gyud sa ilang family, sa ilang time, sa ilang resources, sa ASI work, especially sa may simultaneous crusade. Wa na ilaing mission ang church. Dili ang negosyo nga naa sa matag usa. That is just a complement. Pero ang pinaka-mission gyud nga gihatag sa Ginoo is to engage their businesses and their time to the work of saving souls. That is evangelism. Ang ASI-WMC nag-awhag sa tanang mga miyembro o kauban sa iglesia sa pag-apil sa maong convention. Pinaagi sa atong pagkahiusa o pagtinabangay, mahimo natong malampuson sa pag-share sa mensahe ni Kristo o sa pagpalambo sa atong pag-apil sa serbisyo sa iglesia. Nang hinaot nga ang kalihukan maghatag og dugang inspirasyon o kusog sa matag usa sa pagpadayon sa pag-alagad o pag-apil sa mga kalihukan sa iglesia. Gikan dinhi sa Western Mindanao Adventist Academy, Dumingag, Zamboanga del Sur, Western Mindanao, kini si Levine J.C. Clamuhoy alang sa MISPA Live News and Commentary. Daghang salamat Kapaglaom Levine J.C. Clamuhoy. Mga higala, among dakong kalipay sa pagbalita kaninyo nga ang usa ka igsuon nato gikan sa Mountain View College ang na-top 2 sa August 2024 Medical Technologist Licensure Examination. Siya mao si Jeremy Anderson Kian Lua. Di nakakuha og 91.50% sa maong board examination. Kini gikalipay usab o gipasalamatan sa Dios sa atong mga administrators,
faculty and staff sa mao nga institusyon. Si Dr. Remuel Tornaliho, ang presidente sa Mountain View College, ang nagpahayag sa iyang kalipay o nagpasalamat sa pagpaningkamot sa tanang mga estudyante o tibuok stakeholders sa Mountain View College kay ang kadaugan sa usa, kadaugan sa tanan. Sa iyang kinasingkasing nga pagpasalamat, iyang gituboy ang pagpasalamat sa Dios kadaugan nga naangkon sa Mountain View College. Congratulations MVC, congratulations kapaglaom Jeremy Anderson Kian Lua. To God be the glory. Dugang nga update mga kapaglaom alang sa atong mga tulunghaan, Adventist Medical Center College sa Iligan City. Misaka ang enrollment ngadto sa 2083. Ang maong balita nga makapahimaya sa Dios, ipahat ni kapaglaom Chelsea May Bagungon. Usa ka mabungahon nga tuig alang sa Adventist Medical Center College dinhi sa Dakbayan sa Iligan City human maangkon sa maong institusyon ang pinakataas nga ihap sa mga enrollees alang sa school year 2024-2025. Og sa kasamtangan, misaka na ngadto sa 2,083 ka mga estudyante ang rehistrado ngadto sa nagkalain-lain nga mga kurso ug lakip na niini ang gikan sa high school department. Og gani kini kumpara ni aging tuig nga mikabat lamang sa 1,727 ka mga estudyante. Gikan ini sa Adventist Medical Center College kami magpahibalo kaninyo ang Adventist Medical Center College nining mga kasamtangan nga panahon adunay 2,045 ka mga estudyante alang sa atong mga estudyante nga mga high school kung naghuna-huna kamo nga magkuha sa kurso nga anaa sa pag-atiman, pag-care sa mga isig katao kung sa allied health courses inyo kana nga mga makita nga mga kurso dinhi sa Adventist Medical Center College. Why choose AMCC? At Adventist Medical Center College, we offer a wide range of in-demand degree courses and programs designed to equip you with the skills and knowledge needed to excel in your chosen field. Our programs include Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Physical Therapy, Bachelor of Science in Nutrition and Dietetics, Bachelor of Science in Radiologic Technology, Bachelor of Science in Pharmacy, Bachelor of Science in Medical Technology, Bachelor of Elementary Education, and Bachelor of Secondary Education. Our holistic approach to education ensures that you not only gain academic excellence, but also develop values that prepare you for a life of service and leadership, and start your journey towards a successful and meaningful career. For more information, visit us here at AMCC or contact our admissions office. Together, let's shape the future, one student at a time. Dako nga kalipay ug motibasyon sa mga faculty and staff nga mahimong mga instrumento sa paghulma sa mas maayo nga kaugmaon alang sa mga estudyante ang pag-uswag dili lamang sa aspeto sa mga pasilidad ug teknolohiya sa mao nga eskwelahan apan labi na sa pagdaghan sa mga magtutungha. Praise the Lord for AMCC kay naabot gyud ang target sa enrollment. Busang among enrollment karon is niabot more than 2,000. So praise the Lord for that, no? Nga last year is wala siya nakaabot 2,000 pero ang among target karon nga school year 2024-2025 nga makaabot ni og 2,000 ka mga estudyante og salamat sa Ginoo naabot gyud na nga target. So ang panalangin sa Ginoo dinhi sa ato ang tulanghaan nagapadayon og nagapadayon. Kanunay paghihapon may mag-promote sa ato ang tulunghaan og kamo po diha mga kahigalaan, mga kapaglaong, mga kaigsuonan tabang pud mo
og promote dinhi sa atoa og i-promote gyud ninyo no ang ato ang Adventist Medical Center College dinhi sa Iligan, og dili lang Adventist Medical Center College og ang tanan usab nga tulunghaan sa Seventh-day Adventist. Busa makahigalaan, daghang salamat sa pagpatronize ninyo sa ato ang AMC College. AMCC, keep shining! Ang AMC College nagampo og naglaom nga sa sunod pang mga katuigan, mamahimo nga madugangan pa ang mga magtutungha tungod kay adunay gitukod nga 4-story academic building nga maka-accommodate sa ubay-ubay pang mga estudyante. AMC College believes in God as a true model of harmonious Adventist education. AMC College keeps shining through. Kini si Chelsea May Bagungon, gikan dinhi sa Adventist Medical Center College, Iligan City, alang sa Mispa Live News and Commentaries. Daghang salamat sa mga balita kapag laom Chelsea May Bagungon. Mga higala, trending karon sa social media ang isyong may kalabutan kabahin sa paninapi o katungod sa usa ka inhan batok sa iyang anak nga may mga dalang pangutana kung kinahanglan ba gayud mutabang ang anak sa iyang ginikanan. Aduna ba'y katungod ang inahan sa pagpamili sa mahimong paris sa iyang anak. Mga higala, anhi si kapaglaom tawing alang sa unsa daw? Unsa daw? Hello mga kapaglaom. Trending kayo karon sa social media ang video sa usa ka inahan diin kini nangayo og pasaylo sa iyang anak sa publiko kay tungod nahimong isyu kanila ang iyang paggamit sa kwarta sa iyang anak ug ang iyang pagkomento sa trato niini. Kinahanglan ba gyud mutabang ang anak sa ginikanan? Unsa daw? Kung ikaw ang ginikanan, uyon ka ba nga dili ka pwede manghilabot o maghatag og dili maayong komento sa trato sa imong anak? Tara, atong pangutanon ang atong mga kapaglaom. So may mo ikasulti sir kung ang usa ka ginikanan gastuhon ang kwarta sa iyang anak? Depende siguro gyapon na sa kwan o importante kayo ang gamitan sa kwarta sa ginikanan. So para sa ako, dili siya magmatter kay sulod man siya sa pamilya. Para sa ako ang kagaligong opinion, okay ra gyud kay siyempre atom nang ginikanan. Ang ginikanan marespeto po si ang anak nga gastuhon niya ang kwarta. Pangit pod. Kay wala siya mananghid sa iya ang anak, iya lang gigasto ang kwarta. Okay ra unta og mananghid. Isip usak pod ka ginikanan, dapat dili issue gyud ang kwarta. Kung kuan man let's say for example medical nga panginanglan, so dili na nato na ma-issue og mga emergency, dili na kaysa dapat i-issue nga gigamit sa imong ginikanan or sa anak ang kuan. Especially ang ginikanan gamito ng kwarta sa anak, so dili kaysa issue. Kung unsay ako bahay na po na sa ila. Gibali share po ba kung unsa ang nasa ko i-share po na akong blessing sa ilaha. So okay ra gyud nga unsa ra lang igasto o paliton. Yan ra part ra po sila sa ako awa. Magrespetar po siyang anak ba, dili po sa buot-buot nga siya ra magasto, wala kabaloy ang anak. Pero kinahanglan ba gyud nga mutabang ang anak sa ginikanan? Tabangan ang tabangan sa anak, dili pud sa nimo madiman kay as a parent ang obligasyon nato nga isip po sa ginikanan is ang kaugmaon sa atong mga anak. Mutabang ko sa akong ginikanan kay siyempre utang kabubuton nimo dili man sa pinugos pero sa imong kuan ba kaugalingong desisyon ba nga makatabang ka sa ila kay siyempre sila buiga padako sa imo. Bisan ginagmay lang ko di man gud na mabungat ang ginikanan nga dagko ihatag. Ang ihatag lang sa bata. Nagadepende na po na sa anak o mutabang na siya ang ginikanan. Nagtupo ko atong verse sa Proverbs nga, train up a child when they're young so that when they grow up, they will not be depart from it. Amen. Ako, mahatag na ko ang kwan, ilang pangandoy.
importante gid ang development sa bata as early stage sa ilang pagdako kay para pagdako nila makasabot na sila, so dili na nimo kinanglan i-demand as a parent sa imong mga anak. Pero di na to pugson kay ilaaman ng kagalingon. Basta kita makuha nato sila, patarong nato sila og padako. Uyan ka ba nga dili ka maka-komento or manghilabot sa relasyon or uyab sa imong anak? Adi, factor gyapon na para sa ako as a parent, sa akong opinion na nagyagyapoy siya ang parent kay we want what's best for our children man. Kung unsay desisyon sa akong anak bahin sa iyang partner kay bali, respeton po na ako. Iya man ang kabubuton, di siya ang madesisyon kung sa iyang plano sa iyang uyab. Ilaan naman, nadako naman na siya, na naman sa saktong buot. Yan ang naging ng obligasyon o unsa ang iyaang kagustuhan. Number one, dapat usa og pagtuo sa Ginoo, like para sa ako not supposedly kwan basta as long as kwan kanang Christ-centered ang kwan kay isip usa ka amahan na ko'y anak nga babae, so gatupod ko nga ako pod isipon nga modelo sa akong anak nga babae nga makita pod sa lalaki nga sama pod sa akong ipakita sa akong anak nga gatuo ka sa Ginoo ang Jesus Christ. Kung palangga po nato sila, respeton po nato sa ilang desisyon. Ana lang. Anak, magsuporta lang ang ginikanan. Og dili maayo, imog yung tambagan na kuan ayaw na kay mura mag kining apiki man kay ana murag lain man og batasar isampol nga na. Pero og maayo pod ang iyang uyab kanang nasa hinarong suportahan nato antod sa sila magdayon. Saan di mo kung dili ka makauyon, imong anak makauyon. Unsa daw? Unsay gisugyot sa Biblia kabahin niini? Kinahanglan bagayod mutabang ang anak sa ginikanan? Aduna ba'y katungod ang ginikanan sa paghatag o komento sa minahal sa iyang anak? Dili na siya angay pa nga pangayoon, kundili kita na nga mga kabataan mo'y mohatag ni anang maong panginahanglan kay ang atong mga ginikanan dili na makahimo kung idara na sila. So, ingon ana ang ato nga buhaton sama silang pag-atiman nato sa gagmay pata. So, karon nga naana sila sa ilang hamtong nga pangidaron, kita nasab ang kinahanglan nga mobalos. Ang pagtambag sa usa ka mother-in-law ngadto siya ang daughter-in-law, kinahanglan kini nga maulang ang pagdasig, maulang ang paghatag o pagsuportar nga ang iyang daughter-in-law makabaton o kadasig sa mga buluhaton sa puloy-anan. It is a welcome nga pagtambag. Pero kung ang mao nga pagtambag, mao ang moresulta ngadto sa panagbulag o usa ka pagsaway nga ikadaot sa magtiayon, I think kana nga pagtambag dili kana siya maayo nga buhaton sa usa ka mother-in-law. Dili ta pwede nga mubuot o kinsa ang ilahang pilion nga mahimong partner nila sa ilang kinabuhi kay wala man sad tay katungod kung kinsa ilang higugmaon o kinsa ilang unungan hangtod sa ilahang katapusan sa kinabuhi. Unsa daw? Mga higala, ang Timothy 5:8 nagpahinumdum sa pagatiman sa matag pamilya, matud pa. Si bisan kinsa ang tumutuo nga wala nagatiman sa iyang mga sakop, labi na gyud sa iyang pamilya, nagpailala nga gipakawalay bili niya ang iyang pagtuo sa Dios. Ug mas dautan pa siya kaysa dili tumutuo. Busa mga higala, love, love, love. Kini si Tawing Galigo ng Utana. Unsa daw? Daghang salamat kapag laom tuwing. Sa Iligan City, Mas Amicus MSU IIT Chapter meet and greet during IIT's Welcoming Week. Ari si kapaglaom Arnie Dale Hadol alang sa update. After a well-deserved break,
The Mas Amigos MSU IIT chapter welcomed its aspiring members during a vibrant meet and greet event held on August 15, 2024. The gathering, aimed at integrating freshmen into the Mas Amigos community, kicked off the academic year with a strong sense of unity and purpose. It was a very nice experience, and I hope I gave the joy that I received from them. I feel very blessed to be able to meet such amazing people who are always ready also to serve not just the community but the Lord. The event provided an invaluable opportunity for incoming students to connect with both current members and alumni of the organization, fostering a deep sense of community and shared faith within the institution. The atmosphere was one of camaraderie and enthusiasm as the new members were formally introduced to the group's mission and values. Ang kinatibuk-an sa mao nga mensahe mga batan-on mao ang pagbaton og kaikag maingon man ang kadasigon sa paggunit sa pagtuo nato dinha kang Kristo bisan pa man tuod mahimo ta nga sulayan sa mga hagit sa atong pagskwela apan ato gyung huptan samas mga batan-on kaniadtos panahon ni Daniel nga ang Diyos sa langit mo magahimos pagluwas kanamo. As neighboring districts also held their respective meet and greet gatherings, it underscores the significant network of Adventist students across the region. The simultaneous events highlighted the strength and cohesion of the Mas Amigos community as it continues to thrive and expand its reach among students. Welcoming kayo ang mga members and motivating kayo ang ilang mga gipang-ingon and mas maka-expand ang mga knowledge sa regarding sa spiritual. Mas Exam Sure! Undeniably, the Mas Amigos meet and greet was a wonderful start to the academic year, bringing together students from diverse backgrounds to form a supportive, faith-based community. As we continue to uphold our faith and values, we look forward to the continued growth and success of all chapters as we influence our community and beyond. Kini si Arnidil Hadul, gikan sa North Central Mindanao Conference Mass Media, alang sa MISPA Live News and Commentary. Padayon sa pag-uswag, Mas Amigos. Ang Southwestern Philippine Union Conference Executive Committee bag-o lang nga miaproba sa pag-affirm sa GR number 221075 gikan sa Supreme Court sa pag-ila sa mga kaminyoon nga gidissolve sa Sharia Court nga imbalido og dili angay nga suportahan sa atong mga ministro kung ang mga membro niini magpakasal og usab sa laing lalaki o babayi. Kini ang tagaan og saysay sa atong Ministerial Secretary sa SWPUC, Pastor Alvin Salarda sa MISPA Commentary. Happy Sabat mga kapaglaom. Og sa kanunay, among ipasalamatan ang inyong aktibidades nga naghatod ka natong inspirasyon diha sa atong pag-alagad sa Ginoo. Daghang tagpagpasalamat alang sa atong communication directors for always sending their videos nga naghatod ka nato sa kalambuan sa matag mission og sa matag iglesia. Karon nga panahon mga kapaglaom akong ikauban diri sa atong MISPA Commentary ang Ministerial Secretary sa Southwestern Philippine Union Conference. I would like to give you Pastor Elvin Salarda. Pastor, maayong hapon and happy Sabbath. Yes, sir. Maayong hapon, happy Sabbath sa atong mga kaigsunan, mga higalaan nga sunod sa atong MISPA Live. Pastor, thank you so much for always giving us an updates and giving us a tip of what to discuss. By the way, ang atong mga pastors, administrators, entire Philippines o entire SSD, gikan lang sa Indonesia, bag-o lang. And daghan mga controversies nga gi-address dito. Can you tell us, Pastor, unsa ang mga, maybe a bit of it, ug unsa angay nato mahibalaan ang bag-o or mga updates nga atong ikadalit sa atong mga kapaglaom? Nindot ka itong event nga ang atong General Conference, ang SSD, naghatag og kagayunan nga doon natay Bible Conference sa ato nga mga ministro sa tibuok Pilipinas. O niya, usa sa mga major emphasis dito is back to the altar. Nga gihatagan og emphasis gyud nga ang tanan nato nga mga kaigsunan, pastors, ay promote yun nato kanang back to the altar. Kaya itong nakita nga ang spirituality
sa puluyanan, sa individual or sa church, ato nakita nga is a little bit challenge, challenge nga mura og declining as we see in the statistics, but we will work it hard nga ma-revive ang atong mga kaigsunan, dunay atong gitawag og spiritual revival in these last days. Kumbaga, Pastor, our pastors in the field are always giving out their wisdom, their guidance. Ang physical labor as well as spiritual labor has been given to our brethren. And that Bible conference is beneficial for our pastors para po ma-fill in ang mga nangawala kanila. Yeah, that's true. Kanabang gikinahanglan po bitaw og kanang mo refresh. So, og si Jesus pa na mi-retire siya dito sa bukid. Unya to meditate, so to have the power of the Holy Spirit to be more energetic sa ilahang sa iyang pagpadayon sa ministry, and that is what the Bible conference all about for the pastors. And we are so glad nga makadungog ta, Pastor, nga daghan mga topic dito nga gi-address. Yes. And I believe our pastors are now equipped to the right skills and with the kanibitang heart and compassion to address every issue nga maabot kanila with kumbaga nga naka-base sa Bible principles. Yes, usa dito sa mga i-discussan is about the Trinity. Kay naanay mga pila sa atong mga kaigsunan nga mura og na confuse tungod kay doon na po yung mga presentation sa uban nga mga kauban natong mga kaigsunan formally nga nag-adapt sa Trinity nga pagtulunan. So that was discussed very well. Of course, there was that review sa ato nga doctrinal belief on the Godhead, which is the Trinity. So I believe with that presentations, nindot kayo, it was dunay mga deep theological presentations, but I believe our pastors is able to understand that. So it will give them more understanding and how they are going to resolve this issue sa Trinity nga splinters nga nagpalibot pod siya sa atong territory. In some parts sa atong territory. Thank you so much, Pastor, and we would like to tell you mga kapaglaom that this will not be just the first or the last discussion para ato itong hisgutan. Ang atong pinaka main point of discussion this afternoon mga kapaglaom is the newly approved usa ka executive committee order or approved action gikan sa atong executive committee sa Southwestern Philippine Union Conference. I would like to read it mga kapaglaom so that dili ta masayop ni no. And Pastor Elvin here will digest to us unsay mga details yani. 2024 number 175, contracting a marriage following a divorce from the Sharia court. Whereas SWPUC must address the situation of church members, again, church members whose marriages have ended and who subsequently sought divorce from the Sharia court. Upon their divorce, they entered into another marriage, prompting ethical concerns regarding its acceptance within the church, especially considering its illegality under civil law. The Supreme Court in GR number 221075 convicted an individual of bigamy for marrying after a divorce from the Sharia court. Therefore, or whereas SPUC or SWPUC Action 2023-011 prohibited pastors from solemnizing marriages for church members with a prior legal record of Christian or civil marriages dissolved by Sharia court. And napaisa ka whereas the ministerial advisory dated July 7, 2024 conveyed that, proposed the following prepositions. Ato ni siyang diskussan mga kapaglaom with Pastor Elvin. Pastor, medyo taas-taas technical ang tanang nga mga terms diri. So give us elaborate daw, Pastor, ang atong bag-o lang na approve
nga order, item gikan sa ato ang action sa Exicom? Kini siya nga aksyon mga kaigsunan, kinahanglan ta nga ma-aware niini aron nga ato ni siya nga ma-apply sa atong mga churches kay mao naman gini siya ang na-approve. Ang giaksyonan nato din mga kaigsunan sa last executive meeting mao ni nga kanang i-uphold nato ang civil laws that deem divorce of civil marriage in Sharia court as illegal. Buti pasabot nga ang usa ka civil nga kasal unya moadto ta didto sa Sharia court kay atong ipa-divorce gilantaw na sa gobyerno nga illegal og ato na nga gi-affirm. Pastor, briefly, can you tell our kapaglaom unsa gining Sharia court? Yes, Sharia court, it refers to the Islam court, to the Muslim. O kanang Sharia court is only for the Muslim people. So kumbaga kung naay Christian or naay Seventh-day Adventist nga at the time of committing such action, like for example nga muminyo siya og siguro someone or siya gikan sa marriage o niya gusto niya i-dissolve ang iyang marriage nga na recognized by the Philippine government by civil law, iyang ipa-dissolve dito sa Sharia court para mahatagan siyang freedom. Atong ipasabot pastor kana siya illegal na siya. Okay. Illegal na siya. Gitanaw na sa gobyerno, doon na ruling ang gobyerno nga illegal na siya. O niya kung ang usapod katong gi-divorce sa Sharia court, pangasawon to siya sa usa ka single nga tao, nakakommit silang duha og bigamy. So mao ni ang pero single man pastor ang yes, sa balaod nagminyo. For example, ako nag-divorce ko sa Sharia. Unya nangasawa ko og dalaga. Okay. Pag pangasawa nako, ako nakakamit og bigamy kay ang atubangan sa gobyerno sa civil pero sa Sharia court giano nila pero sa civil court gitanaw nga ang akong marriage na apagihapon. So kung nangasawa ko og dalaga nakakamit ko og bigamy o katupong akong gipangasawa nakakamit pod siya og bigamy or kung ang babae pod nagminyo siya og ulitaw nga ulitaw niya previously married siya unya nag-divorce siya sa Sharia nakakamit silang duha og adultery. Should this action pastor will lead our kapaglaom nga kay dili man gyud nato ikalimod pastor nga bisan unsaon natong paningkamot especially mga dalagag ulitaw di karon kana ang pinaka-crucial man gyud ang pagpangita og lifetime partner. Yes. And there are even daghan na ta mga pahimangno ang youth department, ang family life, daghan na kayo nig pahimangno with the requirements or di ba kaha mga pahinumdom kung unsaong pagpili sa atong pangasawa or atong mabana. But there are really instances nga naagi mga problema when it comes to marriage like men, women, lalaki, babae, asawa, bana. So unsa may ilang dapat di ay buhaton because now we're addressing this o dili sila ibutang tapas or on the logical sense or kanang common nga mga panghitabo karon gusto unta sila malingkawas. Okay, kung ang mga gitawag na to nga unreconcilable marriage dili na gyud ma-reconcile ang ilaha nga kaminyoon. So moingon ta pastor nga giagi na og process within our church. Di na gyud sila bisan og pila ka counseling na igihimo, bisag gitawag na sila sa DSWD. Magbugno ra gyapon. Doon nagihapon na apay mga ministro nato nga katambag, pero eventually di gyud sila makasabot. So kung di gyud sila makasabot, we advise them to go into the legal process of annulment. Don't go to Sharia court because Sharia court is only for the Muslim and you will be given only that Sharia divorce ang kay mudiman man ang Muslim court nga kinahanglan magbalik Islam ka. So kung magbalik Islam ka, so that is apostasy again. Correct. So then magminyo na pug ka. So pag minyo nimo
na nabaygami na po ka because the law of the land do not recognize the legality of the divorce of Islam kung kasado ka sa civil nga marriage. So you make things so complicated. Nay mo ingon pastor nga kameraman sa Ginoo ang magsabot ani. Oh, well, dili na ta maka-question na kailangan si Ginoo. But in the eyes of the law, og diri pod sa ato sa policy nga sa ato nga church, gitanaw ka sa una sa gobyerno nga nakakamit ka og bigamy. Unya kung filean ka og kaso sa imuhang previous nimo nga partner in case kay nagminyo ka sa Sharia court, you will be penalized imprisonment. So, inguna na ang penalty ni ana. Of course, kung dili lang mo file og kaso, wala ra. Pero in the eyes of the law, you are in the Philippine law, you have committed adultery. You have committed immorality. And of course, in our church, kaya ang immorality in our church and bigamy is really tantamount for removal of names sa sulod sa ato nga iglesia. Dili kaha ni siya pastor something or I know we already have known man pud nga kinahanglan gyud ta mohatag og action. Yes. Whether we like it or not, or whether we really wanted to keep our members inside the church. I mean inside the parameters of our church. But then dili pud ta pwede mo tolerate. Yeah, as much as we want, gusto yun nato nga mudaghan pa gani ang atong mga membro. How much more nga atong abogo na sila. But it doesn't mean nga kung aksyonan sila kay nakahimo sila niini, we do not love them. We still love them. But we just would like to tell them na you have to go back into the process. Ayaw ninyo kana manggong uban manggod the easy way nga makakuha ta og divorce, we have to go to the Sharia court. We try to circumvent the law. So moadto ta dito sa Sharia aron kuno hay ma-divorce ka dito, tagaan ra ka, muhata lang ka mo na kay lawyers dito siguro, mo bayad ka dito kay dili man na siya pwede dili ka mo bayad kay na man mga legal processes pud ang mga sa Muslim court o sa Sharia court. So mo lagi na approve ka, pagka-approve nimo still og imong tanahon sa balaod kay naaman tay jurisprudence na nga nahitabo nga ang nagminyo gikan sa Sharia court na priso o the case of bigamy. So that would be your standing in the public and in the church. Thank you so much, Pastor. I just would like to ask quickly, daatay Sharia court, pero naapoy tay lahi nga court kanang sa mga indigenous people. Yes, shall it also apply to this? Yes, naatay kanang IFRA law. Unya naapoy para sa mga indigenous people. So the same thing, kung dili ka mo ato dito sa Sharia, pero moato ka dito sa Subanen, moato ka dito sa mga manubo, kay polygamy man sila, unya magpamanubo pug ka. Because that is the only thing. Pero ang question, Pastor, if manubo jud ka, wala na question. Kung manubo ka, kung Adventist na ka nga manubo ka, unya ang imong previous marriage nimo gikan pud sa manubo, that could be possible. Kung gikan dito sa imong tribe. Pero kung ang imong marriage is done by the civil marriage, dili ang Sharia court, dili ang tribes, ang Subanen, o dili sila makadissolve because our civil law is above than all this kini mga tribal nga mga laws nga gihatag para sa ilahasan. Thank you for that clarification, Pastor. Kumbaga kung asa to siya na approve or asa to siya gipirmahan nga himong gi-recognize ang inyong marriage, dito ka dapat dito di ka mo. Yeah, that's true. Pastor, why does our church give this marriage value so much? Gihatag yun og dako kayo nga hatagan natong dako nga pagtagad because atong nakita karon nga nagkarampan ni siya nga mga panghitaboron. There were a few nga miduol sa kuha nga pastor mo ato mi dito sa Sharia.
Napon uban pastor dito mi sa maatom dito sa Subano kay anyway ma-recognize para lang yun nga ma-recognize ang amo nga marriage. Kung no, you have to go into the right process. Dito you got. Unya, of course, daani po nga pamagiha, kung we really try to do our best to counsel nga ang marriage yun ta mapugan, ma-keep intact yun siya. Pero kung no other choice na yun, kung magpuyo ramang yun niya, kulatahon na po kanunay, I think even the law of the land cannot avoid it nga ibulag na lang mo. So munang natay legal separation, natay annulment, o karon na gani unbill sa Congress for divorce. I don't know what would happen to that. So Pastor, thank you so much. So murag daghan ang angay natong tan-awon when it comes to this matter, and maybe in the next months or days or year napa siya development ani when it comes to Yes. the addressing the marriage kay actually Pastor sa imong giingon karon ang country is addressing Yes. Whether to accept divorce system or not. So let us see how we can as a church speak for that. Yeah, charm whether that will be approved or not, it's always a challenge of our church, especially sa atong family life, nga atagan yun nato og dako nga pagtagad ang ato nga family. As much as possible, by the grace of God, ma-preserve siya. So maningkamot yun ang individual o ang family, ang couple, kay aron nga ma-preserve. Kay kung ang usalang ka party ang maningkamot, that will not work. It takes two to tango. Thank you so much, Pastor Salarda. And we hope to have more time with you on our next interviews. Mga kapaglaom, ang Seventh-day Adventist Church, adunay nagkalain-lain ng mga programa o departamento ingon man, mga aktibidades, aron ang katuyuan sa pagpalambo sa atong espirituhanon nga pagtubo sa atong matag pamilya. When we talk about family, it is composed of marriage, kanang union sa bana ug asawa. So we have family life, we have women's ministries, we have youth department, we have children's department, and care group. All of these are designed to strengthen our bond as husband and wife, our bond as a family, because God cares for each of us and for the families nga naa karon kasamtangan. Daghang salamat, Pastor Salarda. And atong ibalik ang panahon alang sa atong mga balita. Dugang mga balita, gikan kang Annalisa and Jay. Daghang salamat, Kapaglaom Charm. Sa laing bahin, usa ka choir gikan sa Adventist community sa Pilipinas nakabuot sa international nga pagdayig. 40 individuals, one voice, kapaatan ka mga individual, usa ka tingog. Ang Sola Gracia Coral mapasigarbuhon nga nagpakita sa ilang upat ka mga awards, lakip ang Grand Prix champion sa 8th Singapore International Choir Festival sa Singapore. Ang Sola Gracia giila isip Grand Prix champion sa 8th Singapore International Choral Festival 2024 o kwalipikado alang sa 4th Asia Choral Grand Prix 2025 sa Yongsu To Conservatory of Music Esplanade Concert Hall ni adtong Hulyo 31 tuig 2024. Nakakuha usab ang choir og daghang mga awards sa kategorya sa lain-laing mga repertoire. Nakakuha sila og gold recognition sa Folklore Open nga adunay performance average nga 86.87. Dugang pa, gikoronahan sila nga mga kampiyon sa kategorya sa Music Sacra Open nga adunay usa ka impresibo nga 89.67 nga average sa pagpasundayag og sa Mixed Voices alang sa 25 katuig og ubos nga kategorya nga adunay talagsaong 92.20 nga average sa pasundayag. Ang presensya sa mga Adventist choir sa international nga entablado nag-abli sa mga pultahan alang sa publiko sa pagkat-on og dugang mahitungod sa mensahe sa paglaom pinaagi sa musika.
Kini ang mga oportunidad naghatag sa dalan alang sa kolaborasyon ug pagtukod sa maayong relasyon. Ug alang sa Sola Gracia, congratulations and to God be all the glory. Dalaygon gayud ang Dios ni anang makapasigarbo nga balita. Mga awit o programa sa Hope Channel South Philippines maoy nakapahumpay sa ginahambin nga kasakit sa usa ka individual human kini gikuso-kuso sa mga problema sa kinabuhi. Ang mga musika nga naghatag niya kalinaw ug katin-awan, naghatag kaniya og inspirasyon, hugot nga pagtuo ug dakong kausaban sa iyang espiritualidad nga dunay kainiton ug kadasigon sa iyang pagtuo ug panerbisyo sulod o gawas sa iglesia. Mga kapaglaom, ania ang sugilanon sa paglaom ni Kapaglaom Minda Bari 4 ato kining tan-awon. I am Mrs. Minda Bari 4, Keruela formerly. As of now, ako ang gahandle sa home and family. Naka-anak mi og lalaki, which is pinangayo gid namo to. Kay mostly sunod-sunod gid ang mga babae. I question God, why? Na pinangayo nako, and then ang akong mga babae nga anak, they are healthy and strong. And then the only boy is very sickly. Sige mig ato sa ospital until such time nga kuan na gid siya. Medyo alanganin, daghan ang ospital, lukop na ko. Naku, Lord, why me? Gipangay na ko ni sa imo, gipangayo, ginamo ni sa imo. And then, in-ani lang ba? Until the time nga, na ospital, gigawas na nako, kay nakuha na siya, baskog na. Nabalik na po. Murag nagluya na po. Ako siyang pakatulog. Sige siyang, laing yun ang iyang gibati, no? Na ako'y nadunggan niya. Pitik! Oh! Uy! Oh! Pitik naman to. Pag anak na ko, luyat na siya. Na heartbreak yun kay ko sa tanan. Tungod kay, pinangayo yun itong anak, no? Lalaki. Wa na ko kay balon, Lord. What will I do? Because you gave me this trial. So, kung karon ma-remember na ako. Mingaon ko sa bata, basta ma-remember na ako. I'm trying my very best na ako na ginang walaon ba. Kay the only rin itong bata nga mo ay among gipangayo gihandom. Ano pa man Ginoo ay mong gikuha, Lord. And ano pa man yun Ginoo, that was a grievous account on my part. Niko, Ginoo siguro, kung gihatagan yung kong trials, I know where I stand. Ang tanan ako na lang pailuban, giampo, o I don't know, wala ko kay baluon sa akong buhaton. Kay naa dito ang akong depression. Pero sometimes, giampo lang yun ako, nga makarecover ko. Pagkamog na sa Hope Channel, di ako ma-relieve sa mga gwapo, mga kanta, sermon, mga lectures, di kita ako na-absinan. Especially sa itong last pandemic na to, that was 2 years, dili pagawas-gawason ang mga seniors. Nalingaw yun ko sa Hope Channel, nga medyo na humpay-humpayan ko sa akong mga gibati, sa akong kinabuhi. From that time until now, nga while listening sa mga kanta, sa mga sermon, sa mga batanon, nga nanganta, nga different songs, mahumpayan ko. Maglingkod ko, mag-open ko sa Hope Channel. Kaya ang mga kantahon di very impressive. Oo, dahil ang nanganta po, malipayon. Wala gasubo, smiling. Ako, I appreciate yun talaga sa kapaganta din sa Hope Channel. Takna sa pagtuon, usa nakahatag og kuan. Then, harana sa kabuntagon, sa patong mga programa, o panimbaya. Especially during Sabat, i-ablig yun ako na
Ang akong gusto nga paminawon nga nadunggan ako sa Hope Channel kining ang balaang kasulatan. Ang balaang kasulatan gituga sa katawhan aron mahibalo sa sugo sa Ginoo sa wala pa siya mo kayab sa langit tanang tinon-an gisugon niya panglakaw kamo isang yaw ang pulong ko karon natuwa siya dito sa kalangitan. Ang natabang sa Hope Channel at least mga kanta nga natunan po natong gikan sa Hope Channel na apong ko'y nakuha sa mga mensahero sa mga pastors nato na nakadugang po sa ako ang spirituality. Ako nagpasalamat yun ko sa Hope Channel nga namugna yun ni nga programa nga daghan yun kaayong na mga tao nakakaton nga wala pa sila sukat tan-aw yun kay nakadungog sila sa mga programa na ma-inspire po sila. Dagang salamat sa mong sugilanon sa paglaom. Ang Diyos magapanalangin kanimo kapag laom Minda Bari 4. And praise the Lord sa itong mga news this week kapag laom J. Mark. Yes, kapag laom and ato pong i-congratulate ang ato ang mga achievers, no? Especially sa ato ang students sa Mountain View College. Yes, nag-top 2 yun. Yes, 91.50%. Yeah, 50%. No, dili basta-basta no nga grabe gid ng blessing sa Ginoo sa iyaha, especially sa iyang family, and especially na panalanginan po ang eskwelahan sa maong success nga iyang nahimo. Yes, and speaking of school, dili lang ang MVC no ang nag-excel gyud. Apil po ang AUP sa Sola Gratia Coral. Congratulations for being the champion no sa gipahigayon nga Singapore I forgot, it's a musical nga choral na competition sa Singapore. And we praise the Lord and kudos sa ato mga schools nga padayon gihapon na nga to ang sa ato ang spirit ba nga kanang holistic approach ang ato ang gipahat sa to mga Yes, bisan pa man sa mga kanibitang achievements nga atong makuha sa atong maabot, at least nga dili ta mo biya diha sa Ginoo ato gyapong ibalik ang himaya diha sa iyaha. Yes, that's true kapag laom. And sa atong unsa daw, naipangutana si kapag laom tawing mangutana ko sa imuha kung angay ba nga ang anak mo hatag og unsa ti pangutana gani mutabang ang anak sa ginikanan? Para sa ko kuan kay na siya kaning very important pod kay dili ta matawo diri sa kalibutan kapag laom kung wala ang atong ginikanan. Usa pod ni ana in the future mahimo pod ta ginikanan dili ta gusto nga mahitabo pod nga pasagdan pod ta sa atong mga anak. That's why nga very important kung unsa atong maabot sa atong kinabuhi, atong pasalamatan atong ginikanan, ato pod sila nga ining suportaan sa ilahang gikinahanglan. Right, very well said. Thank you so much kapag laom J. Mark. Ug mao kadtong atong nakalap nga mga balita, atong nasaksihan ang mga nagkainlaing mga positibong balita ug sugilanon sa paglaom. Kini ang inyong ubos nga igsuon, J. Mark Tuazon. Sugilanon nga makahatag kanatog kadasig ug kalig-on sa atong pagtuo. Kini yung kapaglaom ana Liza La Victoria sa kanunay ng hinaot nga ang mga pulong sa gugma magpatigibabaw sa matagos sa kanato. Ang Ginoo magauban kanimo ug kanako samtang kita magapadayon sa paglawig sa atong biyahe sa kinabuhi pauli sa atong matuod nga puloy-anan. Hangtod sa sunod higayon, may our Heavenly Father who watches over us. Watch over you and me till we meet again here on Mispa Live News and Commentary.